team leader ng 44th Infantry Battalion. Yung 44th Infantry Battalion, matibay-tibay yan. At may marami silang encounter sa Zamboanga del Sur. Ito, sample. Ikukwento ni Master. Sa mga 44th IB dyan, magandang araw. Sa mga officers natin, enlisted personnel, magandang araw, sir. Ako si Staff Sergeant Emmanuel N. Tambag, 856742, Infantry Philippine Army, 2014 Meritorious Promotion, Proud 44th Infantry Battalion. Salamat sa mga battalion commander, company commander, platoon leader, senior NCO. Isa ako sa 4 na volunteer na nag-search sa objective sa Barangay Liba, Barangay Liba, Bayog, Zamboanga del Sur noong 2017. Recovered 1M14, war materials, document, medical kit, backpack, government side, no casualty. Okay, tapos continue. Okay, Master. Kwento mo nga, yung mga masigabong palakpakan na diskarte nyo sa encounter na yan. Pakidetalya. Yung nangyari doon, sir, doon kami sa Bayog Banda nag-operasyon sa kabila, sa Barangay Titik. Ngayon, sir, na yung dito sa kabilang barangay, na-engage sila doon sa mga bantay bayan. Doon pala dumaan yung NPA. Ngayon na alarma yung unit natin, mga civilian. So pinababa kami. Yung isang platon natin doon na nag-operate, pinababa kami, reorganize kasi mayroon na ding tropa dito sa baba. Ako bilang gunner ako doon, pinababa kami ni CEO, si Captain Flores, Ranger. Ngayon, Lieutenant Colonel na. Sir, doon, organize kami. Doon kami pinasakay sa sasakyan. Kasi, yung operasyon pala, na-engage dito sa kabila, may trupa na dito na naghanap dito sa baba. Yung sa amin tasking ni CEO, pinababa kami doon sa isang platon, pinababa kami, nakasakay kami sa KM. Ngayon, ako yung team leader, kasama ko si CEO. Bali, ang mission lang namin, daanan lang namin yung kalsada. Kasi yung sa Barangay Liba, daanan kasi yon. Yung na-engage dito banda sa kabila, pababa man yan, may trupa na nag-scour sa baba. Ngayon, dinadaanan namin dito yung sa Barangay Liba kasi sinabi ni CEO, dito yon maglabas sa daan kasi ginagalugad na sila. Ngayon, may mga isto, may mga lookout na doon. Timing, pagdaan namin ng sasakyan, pumutok na yung iki. Bakbakan na kaagad. Tapos, lumampas lang kami ng konti ni CEO. Kinuha namin yung high ground. Nasa 50 meters lang doon sa encounter site. Ngayon, 5 minutes na putukan. Straight, 5 minutes. Ngayon, continuous yung putukan kasi nandoon na yung trupa eh. Yun yung ini-engage nila yung dito na trupa kasi ang gusto nila exit. Tama yung diskarte ni CEO na galugurin ditong daan kasi dito talaga maglabas. Positive dito talaga. Engage yung trupa. Ngayon, naka-alert na yung natin, yung CAS, 2 MJ and 20 minutes lang, malapit lang sa Pagadian, 20 to mga ganyan lang na minutes, nandiyan na
dalawang MG natin, yung timing, putukan ng 5 minutes, narinig na ng kalaban na nandoon na yung MG. Kaya, tuloy pa yun yung putukan doon, na straight yung 5 minutes. Narinig nila na yun na na sila, na wala na silang will to fight, na na sila, na disturb na yung posisyon nila. Ngayon, habang inaano yun, pinapire na yun, hindi na putok yung kalaban kasi narinig na nila yung MG. Ngayon, magaling din yung mga platoon leader natin. Sila yung nag-ipo sa dalawang MG natin, pinabagsakan ng rocket yung lokasyon ng kalaban. Nasa 4 na rocket na binagsak doon sa lokasyon. Ngayon, naglip na naglip, wala nang putukan kasi rocket na yung binagsak. Naglip na yung CAS natin. Doon naman yung nilapitan yung objective talaga. Nilapitan na ng tropa. Biglang may lumabas na, pero yung kami dito sa KCO, bumaba na kami kasi nandoon na yung CAS kasi. Bumaba na kami. Ganon namin yung daanan. Ngayon may lumabas na civilian. Civilian lumabas. Naka-grabing pawis niya. Sabi, sir. Sabi doon sa amin, nandoon na sa sasakyan namin. Sir, may doon. Nandoon ang yung mga armado. Pati may baril doon, sir. Yung pagkarinig namin na may baril, at saka kasi ang high moral doon, kung maka-recover ka, promote ka. Either gusto mo meritorious, promotion, or gold cross. Yan lang yung mga dyan. So, high moral yung tropa na, isa ako doon sa nag-volunteer, 4 kami. Pinunta namin yung sinabi ng civilian. 4 lang kami. Yung isa na buddy ko, si master na siya ngayon, si Kenya Nula. Siya yung nag-leading doon eh. Ganon na yung kanya. Pagpasok namin doon sa area, kasi kiniklear namin yung daming putok. Nagtawag na doon sa radyo, anong kanyan, ano yan? Sir, kiniklear lang namin yung objective, kiniklear. Pinasok namin dahil sa maganda din yung nakuha yung importin at saka mga war materials, at sinabi namin sa officer, sir, recovered, nandito yung pero yung sa kalaban kasi may CAS kasi, doon yun, high moral na tropa, may CAS. Pagputok na ng rocket doon, nagsingkalunan na sila. Kaya naiwan na yung sinundan ng tropa, tinark yun mga tropa yun. Pero nag-scattered na, isa-isa na sila doon. Kaya accomplishment ng unit, ng Charlie Company, nakuha namin yung recovered, isang important war materials, medical kit, mga backpack, isa yun sa mga accomplishment ng 44th Army, sa 44th Army. Pero mas marami pang mga accomplishment na nangyari. Ang kaganda lang doon, tama si CEO na gulagurin yung daan kasi doon talaga yung exit positive. Doon talaga na-engage namin yung recovered. Enemy ay government side, no casualty. Ano yung masarap doon, Master, yung gaano kasarap yung mano casualty yung isang unit mo na ganda ng score? Gaano kasarap bilang accomplishment yun? Yung kayo ng no casualty, tapos recovered, may mga mga body count, kasi sa experience, isa man ako doon sa mga ganyan, napakasarap kasi hindi nasayang yung time nyo, nag-training, yung mga rehearsal, kung ano yung mga effort na ginagawa nyo, hindi nasayang at saka nagamit nyo talaga.
at masabi mo na maganda yung paggagawa at pagplano ng officer hanggang implementation sa senior NCO at sa mga tropa. Pero Master, yung 40 kasi noon, may Marawi rin kayo, di ba? So lumaban din kayo sa Marawi. Yun lang, ano ka, Yung yung kami may naiwan doon. Charlie Company kasi kami, yung mga ilan na yung mga strike na nangyari, pati yung mga strike ng Charlie Company ng 44, yung sa time ng Marawi Seeds, yung Alpha yung pinadala doon. So hindi kayo yung naiwan kayo sa NPA area. Naiwan kami sa NP area, pero may mga tropa din kami kasi buo yung binigay doon na isang kumpanya talaga yun. Buo talaga yun. Kahit sa office ka, pasok ka doon. Yung mga basta kayo mga yung mga mag-strike ng kumpanya kahit per sergeant, pasok yan sa loob sa warzone. Ganyan man yung kwan. Yung iba naman yung gagayan sa amin na nandoon kami sa kwan, support. Kami naman yung hatid sundo doon. Medyo kawawa nga yung nangyari kasi ihatid mo ng buhay. Tuwang-tuwa pa pagpasok paglabas doon. Pagpasok mo ng maayos doon, trupa, paglabas, mayroon ng mga nangyari, mayroon ng mga kabaong na ihatid mo sa kanya-kanyang pamilya. Yung mga Nadaanan mo yun, Master, pala? Hindi naman natin pero talagang may casualty pala kayo doon sa Marawi. Oo, sa Marawi, oo. Medyo pala, Gaano kalungkot din yon? Hindi na, huwag mong sabihin kung ilan, pero gaano kalungkot din yon? Kasi maganda yung score nyo dito sa NPA area, sa Marawi, medyo Sa casualty kayo. Ano naman ang pan mo nun? sa kasi dito sa mga CNN medyo yung natin posisyon lamang at dito kahit dito sa yung mga mga natin sa Marawi kung saan yung gira lamang man yung palagi yung army, pero hindi na talaga natin maiwasan na malagasan ng trupa kasi yung kalaban din buo na din yung loob na gusto din dalawa lang yung kwan doon dalihin ka o ikaw yung makadali. Ganun lang yung away doon. I-defeat mo yung kalaban o ikaw yung ma-defeat. Dalawa lang kasi yan. Hindi, ikaw, Master, warrior na warrior kasi dito sa Mindanao Sige nga, ikwento mo yung gaano pagka-warrior ng grupo nyo rin sa 44. Kasi ang tagal nyo na rin dito talaga. Ang tagal-tagal nyo na dito, di ba? Yung nandoon ako sa 44, nakasama ko sa yung mga sundalo na 70, 69, mga basta pataas yun. Mga ranger, pero lahat ng mga officer din namin, ranger, mga team leader, mga platoon sergeant, SF, ranger, puro magagaling din, magagaling sila na mga NCO at sa mga leader. Wala kang mga ibang gawin kundi sumunod at makiramdam buong loob nyo na lumaban. Kasi ngayon, ka dito? Iba naman ang papel mo. Wala ka na sa 44, pero mas matindi yung papel mo ngayon. Hindi muna natin mababanggit. Pero ka na, anong pasalamat mo na nakalabas ka rin ng 44 na matindi dinaanan nyo Na medyo itong posisyon mo ngayon, medyo kahit pa paano mas malayo ka na. Mas malayo ka sa mga direct hit talaga. Pero yung totoo talaga na hindi naman ako nag-volunteer talaga na maalis sa 44. Pero kasi yung busy ko na hindi naka-align sa infantry. So, kailangan talaga na malipat sa alignment ng army. Sabi ko nga, mag-retiro, palapit ako mag-retiro. Dito lang siguro ako. Pero wala tayong magawa kasi may order ng it's PA. Sunod lang tayo sa order. Hindi ako na rin magkwento. Si Master kasi ngayon, nasa artillery na siya. Yan, makita nyo, para sa mga nanonood, mga ROTC, yan, gustong mag-army, meron tayong infantry. Yan, si Master, nagaling na siya ng infantry, mga infantry battalion. Yung artillery naman, king of battle ang tawag namin dyan. Yan yung mga
talagang matitindi na inaasahan. May tangke, yan. Mga armor, mga bakal ang tawag namin sa kanila. Pero sa mga dinaanan kasi ni Master at saka ng 44th IB, kailangan talaga yung skill niyang gano'n na yan, sa mga gusto magsundalo, may mga specialization na talagang sinusunod sa Army. Ayan si Master, yung ito ngayon yung specialization niya. Anong pride mo ngayon, Master, na yan, senior NCO ka? Na isa kang professional na senior NCO ng Philippine Army. Anong pride mo ngayon na andito ka sa Basilan na matagal-tagal din yung unit nyo rito? Then, nagmarawi kayo, Zamboanga del Sur. Kumbaga kayo yung mundo na to di ba? Yung batalyon nyo. Itong 45th IB kasi ngayon, galing north yan Anong pride mo ngayon, Master, na ako, mag-retire man ako proud ako na naging sundalo ako ng 44th. Ako, napaka swerte ng binigay sa akin na binigyan ako ng mga makasama ang iyong mga officer, mga enlisted personnel, bilang ngayon senior NCO, may mga tropa na din akong dinadala. So, sa napaka saya lang yung sa posisyon naman, gampanan mo na lang yung posisyon mo kasi yung army binigay na lahat ng direktiba at palisiya na susundin yung guide. Pati yung mga junior mo, hindi ka na mag-isip kung paano sila dalhin kasi doon lang kayo maka-stay sa palisiya at directive. Yun lang yung susundan nyo para kung ano man yung gusto ng army na mangyari para sa taong bayan o doon yung alignment niya. Gaano ka importante, Master, sa'yo? Katulad dito ngayon, NCO ka, ikaw lang talaga dito, ilan lang tao mo, pero talaga napaka-importante nyo sa team dito ngayon ng 45th pa. Gaano ka importante sa inyo yung disiplina? Disiplina ng sundalo? Yung disiplina, napaka-importante. Iyon yung guide natin. Sinabi ko na, may directives, direktiba, policy, yung mga article of war, gaya ng sa gambling, sa drugs. Ano talaga yun, ano pa ba, yung sa mga vehicular accident, may mga direktiba na ito yung sundan natin. Na hindi ka na, kailangan mo lang i-explain sa kanila na ito, wala ka nang, ito na lang yung gagawin natin. Kung sa baga, niresita na ng doktor, hindi ka na magkuha ng mga damo-damo na lutuin mo, ganito. Mayroon na nakalagay dyan, inumin mo na lang para sa pakanan ng sundalo. Ang totoo niyan, pasalamat tayo sa mga officer na nakatutok sa kapakanan ng mga sundalo. Moral dasay ba o hindi? Ito sa amin, pero din kami tinatawag dito na moral dasay, moral daslo. Yung moral, yan kasi yung gauge namin na kahit malayo ka sa pamilya mo, basta may mission ka, high moral ka, may ganon. Meron din moral daslo, pero paminsan-minsan lang yon. Pero sa inyo, sa unit nyo ngayon, ito, at ilan lang kayo dito, huwag mo sabihin ko ilan, pero ilan lang talaga kayo Dito sa namin, sa itong unit namin ngayon, ang totoo, pati yung silent video namin sa EER, siya, magsabi siya yung nagmamayabang talaga. Kasi sa lahat ng mga units, platoon leader lead.
Lead by platoon leader, ganun. Pero dito sa unit namin, lead by platoon sergeant. Platoon sergeant lang yung namumuno dito. Kung anong kuan, direct namin sa yung CEO ng company. Wala na kaming platoon leader, kami na yung nag-act as platoon leader. Matindi yun. Kasi alam ko gaano kalaking responsibilidad yung sa mga bakal kasi sa mga tubo sa nadala ni Master. Napakalaking responsibilidad kasi yun dahil malaki yung epekto mo eh. And then yung ganun ba? Big fan kasi ako ng artillery dahil gamit na gamit ng artillery. Kung walang artillery sa ganitong pukpukan dito, agoy-agoy. Talaga. Ganun pala kayo, Master. No? Talagang platoon sergeant nakalagay sa ni Master talaga na. Yun kasi ang platoon, yung sergeant major namin doon sa ER, siya yung lahat na may schooling sa abroad. Pina-implement niya na ganito yung mga, kung ano yung position mo, dapat i-certified mo. Kung ano yung ginagampanan mo, i-certified mo yun, magiging ka rin ng doon, parang subject matter expert, kung ano yung position mo. Ikaw na yung, alam mo na lahat yung posisyon mo. Kaya walang alinlangan na hindi mo magawa yung posisyon mo kasi certified ka. Kasi si Master ang first ko na ma-interview na field artillery. Ako very big fan ako ng field artillery kasi basta pumutok kasi yung mga 105 at magaling yung mga nagko-call for fire, kaming mga infantry yon. Talagang sapul talaga yung kalaban. Sa Marawi, napakatindi na naibigay na tulong ng field artillery. And dito sa Basilan, lalo na. And si Master yung una ko na-interview na. Pero yung nga, dati siya sa 44th. Proud fighter sa 44th bago pumunta sa linya niya ngayon. Maraming salamat, Master. Salamat po, sir.